ngayon po ay mag-level up ng kanya po naman pagseservisyo. Kaya naman, bayan ng Kapalonga, ang susunod na Vice Mayor sa bayan ng Kapalonga. Palakpakan po namin, Vice Mayor Fatima Oliva Navarro. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon, ang aking pagbati ko muna syempre sa ating Governor, at ito kasama na po natin ngayon, Governor Dong Padilla, Vice Governor Joseph Escucha, kanina dito rin po si Dr. Nacate Barcelona Reyes, sa aming pong Mayor, Atty. May Galado, sa mga kasamahan ko sa Sangguniang Bayan, na maglilingkod sa bayan ng Kapalonga, sa Barangay Council po ng Barangay Matakit, sa mga senior citizen at syempre sa presidente ng senior citizen, kay Ate Ali. Sa lahat po na kasama namin ngayong hapon, magandang araw sa ating lahat. Panahon na malapit na ang paghuhusga ng taong bayan kung sino muli ang maglilingkod po sa ating bayan ng Kapalonga. Pero ito rin po yung panahon namin para mailahad namin sa inyo, kilatisin nyo kami, kilatisin ninyo yung mga aplikante gustong muling maglingkod sa bayan mo ng Kapalonga. Ako po, Vice Mayor Fatima Oliva Navarro, lagi kong pinapaalala, hindi bago sa akin ang serbisyo publiko. Nagsimula po ako 16 years old nung maging SK Federation President po ng Kapalonga. Bata man noon, pero ang aking prioridad, mga kabataan, kaya isinulat at itinatagpo po noon, kung matatandaan ninyo, yung baga pong sayawit kapag ka-fiesta. Nagtatagisan ng kanta, ng sayaw, ang mga ating mga kabataan, ganoon din ang ating mga nakatatanda. 24 years old, bumalik po ako para magsilbing konsehal. Pinagkatiwalaan ninyo kaagad, tinaguri ang pinakabatang konsehal noon sa lalawigan ng Camarines Norte. Nakapagtapos po ako rin naman ang kolehiyo sa kursong Bachelor of Arts, Major in Psychology sa Universidad de Santa Isabel, Naga City po. Kaya naman simula noon, nung ako pinagkatiwala ang konsehal ng aking unang termino, trinabaho ko na pong mabuti ang aking mandato na ibinigay ninyo sa akin. Bata man noon, pero pinatunayan ko ang aking sarili at trinabaho ng mabuti ang lahat ng programa pwede kong maialay sa ating bayan. Kaya nung pangalawang termino ko po, maraming salamat dahil pinagkatiwalaan po ninyo akong muli. Number 1 konsehal po baga ninyo ako noon sa bayan ng Kapalonga. Hindi lang sa Kapalonga, palagi kong naaalala, dito sa Barangay Mataki, ginawa po ninyo akong number 1 noong aking pangalawang termino. Kaya ito yung kasalukuyan, noong pangatlong termino ko po, medyo kinabahan ako ng kaunti. Dahil buntis baga ako noon, hindi ako medyo nakabisita sa inyong mga tahanan. Ibinayad pa nga daw, wag lang botohan, pero hindi po kayo nagpatinag. Patuloy po na sinuportahan at minahal ninyo Fatima Oliva Navarro po. Kaya ngayon, graduate ng konsehal sa bayan ng Kapalonga. Kaya sabi ko, pinagsamang karanasan, pinagsamang eksperyensya at edukasyon, handa na po ako, makakaasa kayo na nasa mabuting kamay at nasa tamang daan ang sangguniang bayan. Tatrabahuin po namin at aalagaan ang mga programa, pondo ng ating pamahalaan. 3 termino man po ang lumipas, pero marami pa po akong pangarap sa ating bayan ng Kapalonga. Naandito po sa Sangguniang Bayan nakasalalay ang lahat ng pondo na ipapatupad o lahat ng pondo na ipapagawa sa bayan ng Kapalonga. Kami po ang nagbibigay at nag-aaral ng pondo na gagamitin sa kalsada, gagamitin sa mga ayuda, sa mga benepisyo. Ganon din po kami ang nag-aaral sa mga serbisyo pwede natin may alay sa ating bayan. At syempre yun naman po ay ipapatupad ng ating Mayor, Atty. May Galado. Kaya sabi ko, ang sanggunian hindi nyo po nakikita nagtratrabaho physically dahil ang sanggunian po ay nakasalalay sa amin ang mga resolusyon, ordinansa. Kaya sabi ko, para makita ninyo, mabantayan ninyo na kami ay talagang nagtatrabaho,
bubuksan po namin ang aming lahat ng sesyon, ang aming lahat ng meeting, kung tungkol man ito sa pondo ng pamahalaan, at naniniwala po ako na dapat karapatan ninyo na malaman ito. Kaya isa po sa pinakaunang gagawin, pag pinagkatiwalaan muli Vice Mayor Fatima Oliva Navarro, mapapanood po ninyo kami sa Facebook. Ilalive namin sa Facebook. Kung hindi man, makipapakinggan ninyo kami sa radyo para nang sa ganun, katulong po namin kayo na nagbabantay sa tamang paglalagay ng pondo sa pamahalaan at kayo mismo po ang magbabantay sa amin kung kami po ay nagtatrabaho ng tama para sa ating bayan. Kami po ay walang kinikilingan dapat, walang pinipili. Ang pondo ng bayan ay dapat nararamdaman ng bawat mamamayan ng Kapalonga. Pero nag-aalinlangan ako. Paano po? Wala namang malakas na signal ng cellphone dito sa Barangay Matake. Hindi po ba? Minsan wala din nyo naman magagamit ang Facebook. Hindi makapapanood sa live dahil walang internet. Yun po ay pangarap ko na pangalawang termino ko pa lang na konsihal. Pero sabi nga namin, kapag hindi sinusuportahan o hindi pinapatupad ng mayor, kulang po ang aming kakayahan, hindi po namin sakop ng trabaho bilang konsihal ang pagpapatupad po nito. Kaya sabi ko, sa tulong ng aming Mayor Attorney May Halgalado, yung pangarap ni Vice Mayor Fatima Oliva Navarro na maglagyan ng signal o ng internet connection, ang lahat po ng barangay na wala pang signal ay maisa sa katuparan na. Hindi po milyon-milyong pondo ang kailangan dun. Hindi milyon-milyong pondo na katulad na ginagamit sa mga kalsada at mga building. Kaunting pondo lang ang kailangan. Pag-prioridad lang sana po ang dapat isinasaalang-alang. Maraming kapakinabangan baga po pag may signal sa pag-aaral ng estudyante, paglalasada at pag-shopping. Pero hindi may kabuhayan, pwede tayong mag-online selling kapag may signal. At higit sa lahat, pagka may mga emergency o may bagyo, alam po namin, nakakahingi kayo ng tulong, nalalaman din namin kung ano ang kalalagayan ng bawat kabarangay namin sa mga lugar na may mga signal po. So ilan po ito sa mga gusto namin gawin. Pangatlo po sa gusto pa natin bigyan ng prioridad na ibanggit ni Kuya Chinchin Diaz kanina, makakatulong sa transportasyon ang ating pong sistema dahil direkta pong pinapamahalaan ng Sangguniang Bayan ang transportation unit po ng Kapalonga, lalo na yung mga tricycle drivers natin. Panahon na para bigyan ng atensyon ang mga tricycle driver na mailagay sa tamang terminal, mabigyan ng tamang benepisyo at mabigyan ng maayos at maligtas na paghahanap buhay po dahil sila ang katulong namin na nagpapaikot ng ekonomiya dito sa ating bayan ng Kapalonga. At huli po sa aking mga gusto pa sana, gusto pang gawin sa mga susunod na taon pag ako'y namuling napagkatiwalaan, ang turismo, nakatulong ko ang aking mentor, magiging konsehal ngayon, Konsehal John Enero. Pag may turista, magkilala ang ating lugar, masaya ang Kapalonga, may kabuhayan ang aking mga kababayan. Hindi lang po dapat nakatuon sa pondo, sa income, ang turismo, pero bagkus, pag masaya ang ating tourism at activities dito sa ating bayan ng Kapalonga, makikilala tayo, makakainganyo tayo ng mga turista na uuwi para tignan ang ganda ng Kapalonga. Pag marami tayong nainganyo, marami tayong pwedeng maibenta, marami tayong pwedeng magkakitaan kapag maraming tao ang pumupunta dito po sa ating bayan. Pero ganun pa man, mas gusto natin, mas pinapahalagaan po ni Vice Mayor Fatima Oliva Navarro ay maibalik natin ang sigla ng Kapalonga, ibabalik natin yung mga aktibidades natin, katulad na lamang po ng Palong Festival, Miss Kapalonga, kapag fiesta may tagisan ng kanta at ng sayaw, para naman ang sa ganun, pag fiesta ng bayan, ramdam po ninyo kahit na andito tayo sa ating barangay, ang kasiyahan kapag ka-fiesta sa ating bayan po ng Kapalonga.
Pangalawa po, pag maganda ang ating activities, maganda at masaya ang ating mga tao sa bayan ng Kapalonga, maraming maiinganyo, meron po tayong pinagawa ang munisipyo ng tourism souvenir shop. Kaya lang ang nakakalungkot, hindi po ito nagagamit sa ngayon. Ang purpose po nitong building na ito, kapag may mga produkto po tayo na gusto ipagmalaki, lalo na dito sa atin sa Barangay Mataki, pwede natin sana doon i-display. Halimbawa na lamang po, kapag meron tayong native products, pwede ilagay natin doon mga gawa sa uway, sa abaka, pwede mga t-shirt, pwede mga kakanin. Dahil pag may mga turista, pwede natin yung ibenta doon, nakikita nila kung ano yung mga produktong gawa at pinagmamalaki ng Kapalonga. Kaya lang, ipagpaumanin po ninyo na sa ngayon, hindi po natin ito nagagamit dahil di umano ito daw po ay pinarentahan muna sa kawalan ng gobyerno, kaya sa kasalukuyan, ito po ay inuman. Doon baga po sa barangay Katsokan na tinatawag nilang Sibol. Pero ganun pa man, pag naandyan na tayo sa pwesto, aayusin natin ang sistema, ibabalik natin ang saya. Ang proyekto ng munisipyo ay dapat tao po ang nakikinabang, ang pondo ng pamahalaan dapat nararamdaman ng bawat kababayan namin dito sa Kapalonga. Ang puhunan po ni Vice Mayor Fatima Oliva Navarro ay hindi pera, pero ang puhunan po ay ang pagmamahal, pagmamalasakit, at magandang serbisyo pong pangarap para sa ating bayan ng Kapalonga. Dahil naniniwala po ako na ang pera ay pansamantalang paginhawaan lamang, pero ang pagmamalasakit at mabuting pakikipagkapwa-tao po ay mananatiling may dignidad at mananatiling magandang pakikisama, panahon man po o hindi ng halalan. So yun lamang po. Maraming salamat. Vice Mayor Fatima Oliva Navarro po, ibabalik ang sigla, ibabalik ang saya, at ibabalik ko po ang patas na pagtrato sa mamamayan ng Kapalonga. Magandang hapon po. Ay sa Diyos, ay sa